Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikikwento ko sa inyo ang isang history at drama film na pinamagatang Mongol, The Rise of Genghis Khan. Sit back, relax, and enjoy the movie. Ang kwento ay nangyari noong 1192. Ang kasalukuyang hilagang kanlurang probinsya ng China ay dating tinawag na Tangut Kingdom na pinamumunuan ng Tangut Dynasty. Nakatira doon ang ilang tribo ng Mongols na pinangungunahan ng kani-kanilang mga pinuno na tinawag na Khan. Ang alitan sa pagitan ng mga tribo at pag-asam sa kapangyarihan ay nagdulot ng maraming labanan at kamatayan. Walang patakaran sa mundo ng mga Mongols at sila ay nangangailangan ng isang magiting na Khan na mamumuno at kayang pag-isahin ang mga tao. Si Yesugei ang Khan ng isang maliit na tribo sa kanluran. Sa simula ng pelikula, siya ay naglalakbay kasama ang mga katribo at 9 na taong gulang na anak na si Temujin upang maghanap ng babaeng mapapangasawa ang bata. Kinagabihan, sila ay huminto sa kaibigang tribo para magpahinga. Si Temujin ay abala sa pag-aayos ng kanyang kabayo nang lapitan siya ng isang babae na may pangalang Bort at tinanong ang kanyang pangalan. Si Temujin ay nagpakilala at sinabi ang layunin ng kanilang paglalakbay. Nang malaman niyang siya ay naghahanap ng mapapangasawa, iginiit ni Bort na siya dapat ang kanyang piliin. Gusto ng ama ni Temujin na mag-uwi siya ng asawa na galing sa malakas na tribo. Ngunit dahil sa pangungulit ng bata, pinayagan ni Yesugei ang anak na pumili ng mapapangasawa sa kaibigang tribo. Bago pumili ng babae, si Temujin ay sinabihang maghanap ng may malakas na binti dahil sila lang ang may kakayahang pasayahin ang mga lalaki. Sinunod ni Temujin ang payo ng ama at pinili si Bort. Sila ay opisyal na ikinasal subalit pinapayagan lamang magsama pagkatapos ng 5 taon. Bago umalis, si Temujin ay nangakong babalik agad at binigyan si Bort ng necklace bilang regalo na magpapaalala sa kanya. Nang sila ay pabalik na sa kanilang nayon, kinailangan nilang mag-ingat nang makita nila ang Khan ng karibal na tribo at ilang mandirigma nito. Ang karibal na Khan ay nagpadala ng isang mangkok ng gatas bilang tanda ng kapayapaan. Para ipaabot ang pasasalamat, si Yesugei ay nagpadala din ng isang bangkok ng juice at mga pagkain. Ang kanyang kanang kamay ay nagmungkahing ipainom muna sa kanyang alipin ang gatas at huwag magtiwala sa kanilang kaaway. Ngunit ayaw ni Yesugei na mawala ang oportunidad na silang dalawa ay magkaayos. Ininom niya ang gatas gayon din ang karibal na Khan. Sila ay nagpatuloy sa paglalakbay ngunit pagkalipas lang ng ilang sandali ay biglang sumakit ang dibdib ni Yesugei. Siya ay nahulog sa kabayo at namatay. Sinamantala ng kanilang kalaban ang kanyang kabaitan at siya ay nilason. Ang kawawang si Temujin ay lumapit sa kanyang ama ngunit ang kanyang mga tagasunod ay wala nang pakialam. Kanilang tradisyon na ang mga tao ay susunod lang sa malakas na pinuno. Ngayong patay na ang kanilang pinuno, ang kanilang pangunahing layunin ay makahanap ng bagong Khan at hindi para maghiganti. Sa sumunod na eksena, si Temujin at kanyang ina ay dumalo sa libing ng ama. Si Yesugei ay nagmamay-ari ng mga maraming baka at mga bahay na kinuha na ng kanyang kanang kamay na si Targutai. Iginiit ng ina ni Temujin na papatayin siya ng anak balang araw. Na-realize ni Targutai na ito ay totoo at ginawang misyon na patayin si Temujin. Subalit nang sinukat nila ang height ng bata, ito ay hindi lumampas sa gulong ng karitela. Ayon sa kanilang tradisyon, hindi nila pwedeng patayin ang bata at ang buhay ni Temujin ay nailigtas. Ngunit nangakong babalik si Targutai sa taglamig kapag nadagdagan na ang taas ni Temujin. Nang dumating na ang taglamig, si Temujin ay wala nang matataguan. Natandaan niya ang sinabi ng ama tungkol sa kanilang Diyos na si Tengri na siyang tutulong sa oras ng pangangailangan. Siya ay pumunta sa sagradong bundok para bisitahin ang banal na lugar. Ngunit nang siya ay papunta na, aksidente siyang nahulog sa nagyayelong lawa at muntik nang mamatay. Siya ay niligtas ng isang batang lalaki na may pangalang Jamuka. Siya at ang nakababatang kapatid ay dinala at pinakain si Temujin sa kanilang bahay. Si Temujin ay nagpasalamat sa magkapatid sa pagligtas sa kanyang buhay. Inalok niya si Jamuka na maging kapatid. Hinalo nila ang kanilang mga dugo sa isang bangkok ng gatas at ininom upang mapatunayan ang kanilang katapatan sa bawat isa. Nang sumunod na araw, nakaharap nila ang mga tao ni Targutai. Hinahanap pa rin nila si Temujin para patayin. Siya ay dinukot at dinala pabalik sa tribo. Ngunit maswerte pa rin si Temujin. Ang kanyang height ay hindi pa rin nadadagdagan mula noong huling beses. Dahil dito, siya ay binihag hanggang siya ay lumaki. Isang matanda ang pinapakain siya araw-araw at gumagamot sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng ilang araw, sinukat uli nila ang kanyang height ngunit ito ay hindi pa din nadagdagan.
Biglang bumuhos ang malakas na ulan at ang lahat ay pumasok sa kanilang bahay. Ang matandang lalaki ay ginamit ang pagkakataon para patakasin si Temujin. Ang bata ay tumakbo hanggang sa kanyang makakaya habang nakaposas pa rin sa kahoy na nakalagay sa kanyang leeg. Pumunta siya sa bundok para magdasal kay Tengri at humingi ng tulong. Nakita ni Temujin ang isang puting lobo habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo, ang kahoy sa kanyang leeg ay himalang nasira. Ang eksena ay tumalon sa taong 1186. Malaki na si Temujin ngunit siya pa rin ay tumatakbo palayo kay Targutai at sa mga tauhan nito. Pagkatapos ng ilang taong paghahanap, siya ay nagawang mabihag at ikinandado gamit ang kaparehong kahoy. Sa pagkakataong ito, siya ay malaki na at mababa na ang pagkakataong makaligtas. Gusto niyang makita si Temujin na magmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit si Temujin ay labis na pinagmamalaki ang sarili at tumanggi. Ang resulta nito, nagpasya si Targutai na pahirapan siya ng husto sa halip na patayin. Ang matandang lalaki na tumulong kay Temujin ilang taon na ang nakalilipas ay pinapakain pa rin siya hanggang ngayon. Nagmakaawa siya kay Temujin na huwag siyang patayin kapag siya ay bumalik para maghiganti sa masamang pagtrato sa kanya. Nang dumilim, si Targutai ay lumapit para siya ay kutyain. Dahil sa abala ang lahat, ginamit ni Temujin ang oportunidad para atakihin ang kalaban at patayin ito gamit ang kahoy sa leeg. Siya ay nakatakas at muling nakaligtas. Si Temujin ay handa na para bawiin ang tribo at maging Khan, ngunit kailangan niya munang iuwi ang kanyang asawa. Pumunta siya sa tribo ng kanyang asawa. Ito ang unang beses na makabalik siya mula nang siya ay 9 na taong gulang. Si Bort ay malaki na at naging isang malakas at magandang babae. Nabunyag na siya ay naghihintay pa rin sa kanyang pagbabalik mula nang huli silang magkita. Si Temujin ay nakatanggap ng coat bilang dowry at isinama na si Bort. Ang dalawa ay pumunta sa kanyang ina at kapatid na babae. Sila ay namuhay ng buhay na kanilang pinangarap. Si Temujin at Bort ay mas lumalim pa ang pag-iibigan bilang mag-asawa. Ngunit nagkaroon ng problema nang sila ay inatake ng tribo ng mga Merkit. Matagal na taon na ang nakalilipas, ang ama ni Temujin ay kinidnap ang ina mula sa Khan ng Merkit tribe. Siya ay sumumpang maghihiganti at ngayon ay naririto para nakawin si Bort mula kay Temujin. Sinubukang tumakbo ng mag-asawa ngunit si Temujin ay tinamaan ng isang palaso at si Bort ay nakidnap upang gawing asawa ng karibal na Khan. Nang si Temujin ay magaling na, gusto niyang bawiin ang kanyang asawa ngunit hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kaya naman, siya ay pumunta sa kapatid na si Jamuka. Si Jamuka ay malaki na at naging Khan ng isang malakas na tribo. Sumang-ayon siyang tumulong ngunit pagkatapos pa ng isang taon dahil siya ay abala pa sa ibang bagay. Pagkalipas ng isang taon, ang dalawa ay pumunta kasama ang hukbo para atakihin ang tribo ng Merkit. Pinatay nila ang lahat na kalaban at ninakawan ang lugar. Nahanap nila ang buntis na si Bort sa isang nipa. Pinatay niya ang lalaking katabi sa kanyang higaan. Agad na inangkin ni Temujin na sa kanya ang bata at kinuha pabalik si Bort. Ang hukbo ay nagdiwang sa kanilang pagkapanalo. Si Temujin ay nagawang magkaroon ng maraming tagasunod. Iniling nilang ipamahagi ang mga nanakaw na baka, pero hindi gaya ng ibang Khan, si Temujin ay nagtira lang ng kakarampot para sa kanyang sarili at ibinigay ang iba sa tropa. Nakita ito ng dalawang tauhan ni Jamuka at sumali sa bagong tribo ni Temujin. Dahil ang Mongol ay pinapayagang mamili ng kanilang Khan, wala nang nagawa pa si Jamuka ngunit ito ay malaking pagtataksil sa kanyang pananaw. Sa sumunod na eksena, nakita ng mga tauhan ni Temujin ang isang lalaki na sinusubukang nakawin ang kanilang mga kabayo. Hinabol nila ang lalaki at aksidenteng napatay ito. Yun pala, ang magnanakaw na kanilang napatay ay walang iba kung hindi ang nakababatang kapatid ni Jamuka. Pagkatapos ng insidente, ginawang misyon ni Jamuka na patayin si Temujin at kinalimutan na ang kanilang pagiging magkapatid. Nakipagsanib siya sa ibang tribo at sumugod sa tribo ni Temujin. Alam ni Temujin na hindi mananalo sa laban ang kanyang mga tao dahil sila ay higit na marami. Pinadala niya sa malayo ang mga babae at bata at lumaban pa rin kahit dehado. Kahit na nagawa niyang makapatay ng maraming kalaban, si Temujin ay nadakip pa rin sa huli. Tinawag pa rin siyang kapatid ni Jamuka at pinilit na magmakaawa. Ayaw niyang pumatay ng tao na may natitira pang lakas at may tiwala pa sa sarili. Sa halip, siya ay ginawang alipin at binenta sa mga negosyante. Si Temujin at mga natitirang tagasunod ay pinalakad ng ilang milya sa desyerto para makarating sa lungsod na pinamumunuan ng Tangot Dynasty. Sila ay pinaupo para pagpilian at bilhin ng mga tao.
Isang araw, isang mataas na opisyal mula sa dinasti ang pumunta sa palengke at nagpakita ng interes na bilhin si Temujin. Subalit ang kanyang monk na tagapayo ay may nakitang masamang pangitain sa pagbili sa kanya. Kanyang naisip na si Temujin ang magiging simula ng katapusan ng buong dinastiya. Ang opisyal ay natawa lang sa kanyang mungkahi at pinagpatuloy pa rin ang pagbili kay Temujin. Siya ay nilagay sa isang kulungan na pwedeng pagtawanan ng mga tao. Siya ay araw-araw na binibisita ng monk at humingi ng kapatawaran. Ginawan siya ng kasunduan ni Temujin. Kung hahanapin niya si Bort, hindi sisirain ni Temujin ang monasteryo kapag dumating na ang panahon. Habang hinahanap si Bort sa gitna ng desyerto, ang monk ay nawala ng malay at namatay. Buti na lang siya ay natagpuan ni Bort at nakilala ang necklace na binigay sa kanya ni Temujin. Alam niyang buhay pa ang asawa kaya naman siya ay pumunta sa lungsod para maghanap. Dahil si Temujin ay nakadisplay sa maraming tao, hindi na siya nahirapan sa paghahanap. Sinuhulan niya ang mga gwardya na tulungang makatakas si Temujin. Siya ay nasorpresang malaki na ang anak at si Bort ay mayroon ng pangalawang anak. Kinailangan niyang sumama sa iba't ibang lalaki para mapakain ang kanyang mga anak. Mas lalo siyang minahal ni Temujin dahil sa kanyang mga sakripisyo at sinabihan ang maliit na bata na siya ang kanyang ama. Ang pamilya ay pumunta sa kanilang bagong bahay na nasa malayong lugar at doon masayang nanirahan ng isang buwan. Isang araw, si Bort ay nagbigay ng komento na ang lahat ng Mongols ay magkakapareho. Sila ay palaging nagnanakaw at laging pumapatay. Ang kanyang komento ay maikli ngunit ito ay nag-iwan ng malaking impresyon kay Temujin. Iniwan niya ang kanyang pamilya para pag-isahin ang lahat na tribo at gumawa ng bata sa mundo ng Mongols kahit na kailanganin niya pang patayin ang kalahati sa mga tribo para lang dito. Ang tatlong panuntunan na dapat nilang sundin ay huwag pumatay ng babae at mga bata, lumaban sa kalaban hanggang sa katapusan at huwag pagtaksila ng inyong kan. Ang eksena ay tumalon sa taon ng 1196. Si Temujin ay nagawang makalikom ng hukbo ng mga Mongols na nasa kanyang panig. Nagawa niyang pag-isahin ang iba't ibang tribo upang gumawa ng mas malaki at makapangyarihang tribo. Ang balakid sa kanyang daan para maging ganap na emperor ay si Jamuka, na meron ding hukbo ng mga tagasunod sa kanyang likod. Ngayon, ang dalawang magkapatid ay nagkaharap sa digmaan kasama ang kanilang mga tagasunod para sa huling laban. Ito ay nagsimula at si Jamuka ay dali-daling nagpadala ng unang batch para lumaban. Si Temujin ay matagal nang plinano ang buong digmaan at marami sa tauhan ni Jamuka ang namatay. Pagkatapos ng ilang oras na laban, si Temujin ay nanalo at binihag ang natitirang kalaban kabilang na si Jamuka. Ang kalabang hukbo ay kinuha bilang tagasunod ni Temujin sa halip na sila ay patayin. Ang kanyang ginawa ay pinasalamatan ng lahat dahilan para sila ay maging tapat sa bagong kan. Ngayon, ang natitirang gawain ay gumawa ng hatol para kay Jamuka. Ang magkapatid ay umupo at nag-usap tungkol sa naabot nila sa buhay. Sinabi ni Jamuka na papatayin niya ang lahat na kalaban kung siya ngayon ang nasa posisyon ni Temujin. Pinatunayan lang nito na siya at si Temujin ay hindi magkapareho nang siya ay hinayaang makatakas si Temujin bilang respeto sa kapatid. Pinatawad siya ni Temujin at hinayaang makatakas. Makikita natin si Bort kasama ang dalawang anak na nakapiling muli si Temujin at nabuhay ng masaya. Sa taong 1206, si Temujin ay ginawang kan ng buong Mongols at tinawag na Genghis Khan. Gaya ng kanyang ipinangako, kanyang binura ang buong Tangot Dynasty at nagtayo ng bagong kaharian, ngunit hinayaang nakatayo ang monasteryo dahil sa kahilingan ng namatay na monk. Sa hinaharap, siya ay naging susi sa pagkabuo ng buong Mongol Empire, ang pinakamalaking empire sa kasaysayan. Thanks for watching. Please like and subscribe for more videos gaya nito.